sa orasan na ito, Panginoon. Naway, bigyan po kami ng sapat na katalinuhan na manggagaling po sa inyo upang mapag-aralan, maunawaan, uh, papakinggan ng sa orasan. Nawa ang silang pangalan dito. Salamat sa pagdinig ng aming panalangin, pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Amen. 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 So, yun po. Magandang umaga po sa ating mga kapatid. Sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programang 40 Days of Prayer. At sa ikalabing-dalawa na po tayo, mga kapatid, ng ating pong programa. At patuloy po tayong sumusubaybay at makiisa sa ating 40 Days of Prayer, mga kapatid. At nais ko pong ipakilala sa inyo, mga kapatid, ang nagsiganap at magsisiganap para sa ating programa sa umaga pong ito. Ang naging ang meditational song po ay si Teresa Bildan, Sister Teresa Bildan. At ang ating pong opening prayer ay walang iba kundi ang inyong pong lingkod, ang inyong pong presider, ang inyong rin pong lingkod, mga kapatid. Special song po ulit at ipagkakaloob din po ni Sister Teresa Bildan. At ang ating pong speaker, wala pong iba kundi ang ating pong pastor na si Pastor Noel Manalungsong. At pagkatapos po niyan ay magkakaroon po tayo ng prayer band. Kung sino man po ang may mga gustong o may request prayer po sa inyo, mga kapatid, ay inyo pong sabihin dito po sa ating pong Zoom meeting at live po. At ibibigay po ang closing prayer ng ating pong pastor na si Pastor Noel. Yun lamang po, mga kapatid, at maganda pong umaga. God bless. I
Sumayin niyo po ang aking pagbati sa umaga pong ito. At muli, sumasa inyo po ang 40 days of prayer. At salamat po muli sa inyo pong panonood, mga minamahal na mga kapatid sa programa po ng Seventh-day Adventist Church. At sana po ay patuloy kayong sumabaybay sa kabuuang gagawin po at ginagawa nating devotional at panalangin sa pangunguna po ng ating Central Luzon Provinces Mission ng ating Pangulo, Pastor Jerry Estabilio, na nawa patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon Diyos at maging na inyo pong buong sambahayan. Dalahin ko po mga minamahal, kayo rin po ay namamalagi, maayos at mapayapang kalagayan. At nais ko rin po sa pagkakataong ito batiin din ang mga kapatiran at mga kapatid na may tungkulin sa distrito ng South Bulacan. Kumusta po kayo mga minamahal? Hanggat ko po kayo po ay nasa mabuti kayo at ng inyo pong buong sambahayan. Kaya po ang sabihan niya sa atin, hindi napapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya sa pagdulog po natin sa ating Panginoong Jesucristo, ay kailangan po natin ang pananalig. Ngayong umaga pong ito, napakahalaga po ang ating pong muling tatalakayin ngayon. Hindi po ba may mga salot, may mga lindol, may mga baha, o maging tagtuyo, at iba pang mga sakuna na kagaya nito ay nagiging pangkaraniwan nangyayari po sa buong mundo. At ang mga ganito po ay mas nagiging matindi pa. Kaya nga po, sa huling pagsasabi ho ng Biblia ay mangyayari po meron pong ipinapaiwatig ang ating Panginoong Diyos. Na bago siya dumating. Kaya yun po ay kung paano po ang ating gagawing paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po ang title ng isang kabanata po mula po sa aklat ng Counsels for the Church ay pinamagatan pong Prepare to Meet the Lord. Kaya mga minamahal, ipinagpapauna na po sa atin ugaliing maging handa. Sapagkat mga minamahal, meron pong tatlong bagay na sinasabi po itong kabanata pong ito na pinamagatang Prepare to Meet the Lord. Ang una pong key point na gusto ko pong makita po natin ay ang paghahanda at masigasig na paghahanda. Ang mga mananampalataya po, ang sabihan niya rito, ay nararapat maghanda po para sa pagdating ng Panginoon na may katapatan at meron pong malalim na pangako sa kanilang kaligtasan. At hindi lamang sa kanilang kaligtasan, maging sa kaligtasan din ng iba. At binabanggit po ni Sister White, mga kapatid, yung paghahanda at masigasig na paghahanda, ito po ay binabanggit niya po. Kaya nga po kapag wala hong sigasig ang ating paghahanda, ito daw po ay nagbibigay dishonor sa ating Panginoon Diyos. At kapag daw ay walang malasakit, ito daw rin po ay sumasalungat sa ating pananampalataya. At kapag daw din po, ang sabi niya ni Sister White, ay nagiging pabaya ang bawat isa. Ito rin daw po ay pagsalungat sa pananampalataya.
Kaya nga po kapag kaho daw ganoon, ay hindi natin mabibigyan parangal ang ating Panginoon Diyos. Kapag kaho mayroong pagpababaya at kapag kaho ay wala at walang malasakit, ano po, ay hindi ho natin maluluwalhati ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang unang sabi sa kanyang sulat, ano po, dito sa kabanata pong ito, ay masigasig na paghahanda. Ano po? At ang ikalawa po mga kapatid, na binabanggit po sa kabanata pong ito, prepare to meet the Lord, ay yung pong sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kabanata po ay nagbibigay diin po sa atin lahat. Yung napakalaking sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas ang sangkatauhan. Ang sabi niya sa sulat, iniwan niya ang kalulatian ng langit, ano po? Tiniis ang kahihiyan at nagdusa ng matinding kamatayan upang ialok sa ating lahat ang kaligtasan. Kaya nga po, kapag kaho, yung pagtanggi sa sakripisyong ito, ang sabi niya ni Ginang White, mga minama, ni Sister White, ito daw po ay hahantong sa walang hanggang pagkawala. Ano po? Ibig sabihin po, ang ating Panginoon Diyos naganda para sa atin upang tamasahin natin ang liwanag at kalwalhatian ng langit. Ayan, sabi nga po doon sa kanya pasulat ay umaawit at naririnig ang mga tinig ng mga anghel na umaawit kasama nila. Ano po? Kaya yun nga po, yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay ipinahiwatig sa atin na napakalaking sakripisyong ginawa niya. Ano po? Upang huwag tanggihan natin ito sapagkat kapag kaho tinanggihan ito, mga minamahal, ay hahantong sa walang hanggang pagkawala. At ang huling point na nakita ko po dito po sa kabanata pong ito, prepare to meet the Lord, ay yung makalangit na pananagutan, mga kapatid. Sapagkat meron pong, ang sabi dito, meron mga anghel, tinitimbang po ng mga anghel, yung mga iniisip, yung mga interest ng mga mananampalataya. Ano po? Nakatutok po dito ang langit. Sapagkat inilalantad kung gaano po nakatutok sa langit laban sa mga bagay sa lupa. Ano po? Kaya kapag daw po ang ating pananampalataya ay mababaw o maging isang anyo daw ng kabanalan, hindi daw po sasapat iyon, mga kapatid at mga minamahal. At binabanggit doon yung tunay daw na pagtanggi sa sarili at sakripisyo ay kailangan daw po para sa buhay na walang hanggan. Ang mga anghel po ng ating Panginoon Diyos, ano po, inilalahad po sa kabanatang ito na nakatayo sila na may mga timbangan. O, tinitimbang ang mga iniisip ng kanya pong nag-aangking mga anak. Yung mga nagsasabing sila ay patay na sa mundo at buhay para sa Diyos, lahat po ito, ano po, puno ng kaisipan ng lupa, ano po, at binabanggit po dito na walang kabuluhan. Yung pagmamataas ay mabilis na bumaba, ano po, sa kabila daw po ng bigat at pagkatapos ng bigat ay ang sabi dun sa kabanata, ano po, ay gumulong mula sa timbangan. Isa sa nakikita po dito yung mga pag-iisip at interest sa langit. Mabilis na umaakyat habang ang isa naman ay bumababa. Ano po? Kaya nga, sinabi ng anghel, ang sabi po rito, maaari bang makapasok sa langit ang mga ganyan?
Ay ang sagot po, hindi. Hindi kailanman. Ang sabi roon, mga minamahal, sabihin sa kanila na ang pag-asa na taglay nila ngayon ay walang kabulok. At maliban kung sila ay, alin po, mabilis daw na magsisi. Maliban daw kung sila daw ay mabilis na magsisi at magtamo ng kaligtasan. Ang sabi dito mga kapatid, they must perish. O, kaya nga po, ang sabi pa rito mga kapatid, then their work will be tried of what sort it is. If it is gold, silver, and precious stones, they will be hid as in the secret of the Lord's pavilion. But if their work is wood, hay, and stubble, nothing can shield them from the fierceness of Jehovah's wrath. Ano daw po? Malino po. Ang sabi niya ni Sister White, mga minamahal, susubukan. Ano daw uri kung ito daw po ay ginto, pilak o mahalagang bato. Ang sabi niya rito, mga minamahal, itatago. Gaya daw na nasa lihim na pabilyon ng Panginoon. Ngunit daw, ang sabi rito, kung ang kanila daw gawain ay kahoy, ang kanilang gawain ay dayami, at ang kanilang gawain ay pinagkapasan, ay ang sabi dito mga kapatid, malinaw po ang binabanggit sa sulat po ni Sister White. Ano po mga kapatid? Ay walang makakapagsanggalang sa kanila wala sa puot ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang sabi pa rito mga kapatid, I saw that many measure themselves among themselves and compare their lives with the lives of others. This should not be. No one but Christ is given us an example. He is our true pattern, and each should strive to excel in imitating Him. Ang ganda po na meron po ipinapahiwatig dito. Nakita daw, na marami daw po ang sumusukat sa kanilang mga sarili at inihahambing po ang kanilang buhay sa buhay ng iba. Hindi dapat daw ganoon mga kapatid. Walang sino man, kundi si Kristo ang sabi niya rito, ang ibinigay sa atin bilang isang halimbawa. Siya po yung ating tunay na huwaran at ang bawat isa daw ay dapat magsikap na maging mahusay sa pagtulad sa Kanya. Ano po? Kaya nga po, yung mga handang magsakripisyo para sa buhay na walang hanggan, na sabi niya ni Ginawa, ay magkakaroon po nito. It will be worth suffering. Ano po? Worth suffering for. And it will be worth crucifying self for. Yun po yung tatlong binabanggit po sa kapitulong ito. Ano po? In summary mga kapatid, yung una po ay yung pong paghahandang o yung masigasig na paghahanda. Ano po? At ito daw po yung ipinapakita natin lahat na hindi tayo sumasalungat sa pananampalataya, kundi alin po ay meron tayong mabibigyan natin parangal ang ating Panginoon Diyos. Ano po? At ang yung ikalawa po ay yung sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ito'y napakalaking sakripisyong ginawa niya. At ang huli mga kapatid, yung makalangit na pananagot. Ibig sabihin, tinitimbang ng mga anghel ang mga iniisip at mga interest ng mga mananampalataya, mga kapatid. At dito ipinapakita na upang sa buhay na wala hanggan, ay ipakita daw natin yung pagtanggi sa sarili, at sakripisyo ay kailangan po para sa walang hanggan. Mga minamahal na mga kapatid, sa pagtatapos po sa kabanatang ito, ang mga mananampalataya ay hinihimok po na maghanda ng masigasig para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Inuuna po ang kanilang kaligtasan at pamumuhay na nagpapakita po
ng malalim na pananampalataya. At nagbabala po ito laban sa pagbababaya sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Kristo, na nagpapaalala po na ang mga tumanggi sa kanyang awa ay haharap po sa walang hanggang pagkawala. At idinidiin din po ng kabanatang ito, prepared to meet the Lord, ang kahalagahan po ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo. Inihimok po ang mga mananampalataya, mga kapatid, na magsikap para sa kabanalan at iwasan ang mababaw po na espiritualidad. Ito po ang tunay na devotion na nangangailangan po ng paghahanay ng mga iniisip at kilos sa langit. At ang mga nakatuon sa makamundong interes ay nanganganib po na mawala ang kanilang walang hanggang mana. Kaya muli po, mga kapatid, yun po ang ipinapahawatig ni Ginong Roy. Prepare to meet the Lord. Sa sandali pong ito, muli, salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Muli sumasa inyo po ang 40 days of prayer. God bless po sa ating. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Noel Manalunsong, sa iyo pong pagdadala ng mga puntos nagmula po sa babasahin natin ng atin pong Counsels for the Church na isinulat ni Sister White. Magandang umaga po sa inyong muli, mga kapatid. Ang oras po natin ay alas 5:32 na po ng umaga. At ang bilang po natin sa ating pong Zoom participants ay 142. Ang bilang po ng ating mga kapatid na tumututok sa atin at nakikiisa sa live streaming ay 71 na po, mga kapatid. So marami po tayo ngayon, mga prayer warriors. At ang ating pong focus ay huwag niyo pong kalilimutan na isama sa panalangin. Ang ating pong prayer focus ngayong araw na ito ay pag-pray natin ang mga teachers and educators ng CLPM. So sama na po dyan ang lahat ng public teacher, ang ating po mga teachers sa ating schools, mga high school and elementary, and other superintendents na may mga member natin sa ating pong church. At yan din po yung iba pa po nating mga kaibigan, maaaring mga kamag-anak na nandito po sa sektor na ito ng pagtuturo. Sama po natin sila kasi sila po ay isa sa mga pangunahin nating mga talents, mga kapatid na naglilingkod sa Central Luzon Provinces Mission upang mapaunlad ang pagsulong ng gawain ng pagmimisyon dito po sa ating teritoryo. Huwag po natin kalilimutang patuloy na isama sa panalangin ang ating yung ating pong constituency meeting, first constituency meeting, palagi po niyan sasambitin na maging maayos, maging maganda ang panahon, at maging matagumpay hanggang sa araw na iyon ng ating pong pagkikita-kita sa ating pong lugar na napili. At ang lahat ng mga delegates ay masambit din po natin sa panalangin na maging malusog lahat para maka-attend, walang absent. Okay, salamat po. At yung pong ating bagyo ngayon, kasalukuyang dumating na ba o paparating pa lang, ay huwag nating kalimutang ipanalangin ang mga taong nasa mga lugar na mga mapanganib ang kanilang lugar, mga potensyal ng baha. At yung ating pong mga kapatid din ay pagmalasakitan natin sila. Maghanda na rin po kayo, mga kapatid, para sa aplikasyon ng ating pong pagkikinig ng mensahe ngayon. Ihanda na rin po niyo yung sarili ninyo na tumulong. Mag-ready na po kayo ng inyong mga pantulong, yung self-sacrifice na sinasabi na isang punto na maganda at mabisang paghahanda na ating tagpuin ang ating pong Panginoon na paparating. So ating pong gamutin na, unti-unting express ang ugali ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsa-self-sacrifice, pagtanggi sa sarili at pag-alis ng mga ugaling makasarili sa mga puso natin. Ito po ang ating pong mga puntos ng ating pong pananalangin.
Tayo po ay dadako na sa ating pong prayer band. Mahaba-haba pa po ang ating panahon. Take your time mga kapatid at hilingin ang mga iba pang prayer request sa inyong mga room, sa inyong mga leaders. Kayo na po ang bahala. Mga leaders, kayo na po ang bahala na mag-gather ng mga iba pang prayers para ating maidala sa luklukan ng ating Panginoon. Salamat po and God bless you. Huwag po kayong alis kaagad. Balik po tayo dito kaagad sa ating after po ng inyong prayer. Balik po kayo sa ating po main room. Hihintayhin po namin kayo. Salamat po and God bless you to all of you. Kasi ang Espiritu Santo, Iyo kaming mapagsakripisyo sa amin pong buhay at matutunang itanggi ang amin pong mga sarili at patuloy pong itaguyod ang isang mahalagang pamumuhay na nakikita ang likas ng aming Panginoong Hesus na siyang nagligtas at unang nagsakripisyo sa amin para ang aming pong buhay ay magkaroon ng pag-asa. May naming Diyos, maramdaman ng bawat isa ang kahalagahan nito upang kami po ay magkaroon ng pagkakataong makatagpo ang aming Panginoong Hesus sa alapaap ng langit. Sa pagkakataong ito, nais po namin idalangin ang first constituency meeting na gagawin sa November 21 to 23 ng Central Luzon Province's Mission
Pinaming Diyos, kauna-unahan na constituency ito at dalangin po namin ang inyo pong karunungan nawa at inyo pong ipagkaloob sa amin at maranasan ng bawat isa ang pagpuspos ng inyong Santong Espiritu. Ang aming pong mga administrators na naghahanda dito, pagkaluban po ninyo sila ng karunungan at talino upang maihanda ang lahat ng mga gagawin para po sa mga pangmalakihang pagpupulong nito. Ang mga dadalo po, mga delegadong dadalo sa constituency ito, ay inyo pong puspusin na ng inyo pong Santong Espiritu sa mga oras pong ito at ihanda ang kanila pong mga sarili. Sa panahon ng pagpupulong ay makibahagi po na mayroong karunungan at kabanalan para sa pag-unlad at ikasusulong ng inyong gawain dito sa Central Luzon Provinces Mission. Ihanda rin po ang kanila pong mga kalusugan at lakas ng pangatawan upang walang anumang maging dahilan na sila po ay makasama namin sa pagpupulong pong ito. Dalangin din po namin dakilang Ama at lahat ng mga kaguruan sa inyo pong paaralan. Patuloy po ninyong bendisyonan at puspusin ng karunungan, commitment at dedikasyon upang maituro sa mga bata ang makalangit na edukasyon na maghahanda para katagpuin kayo dyan sa langit na bayan. Namin pong panalangin na ibigkaloob sa kanilang kalusugan, lakas ng pangatawan at pinansyal na kasapatan para sa kanila pong pangangailangan. Gayon din ang mga kagaruan sa pampublikong paaralan. Tulungan din po ninyo sila dakilang Ama na maging ahensya ng katotohanan at sila rin dakilang Ama ay maging instrumento na mahubog ang mga bata para sa inyo pong kaharian. Dalangin din po namin dakilang Ama na kayo rin po ang tuloy pong maging inspirasyon nila at karunungan nila sa kanila pong pagtuturo sa gitna po ng mga challenges or hamon na mayroon po sila. At sa pagkakataong ito, pinapanalangin din namin ang parating na evangelism ni Pastor Archie sa Central Aurora Baler. Hiling po namin, Panginoon, na ang paghahanda rin po nila ay puspusin po ninyo ng Santong Espiritu. Ang lahat ng mga kaanib na nakikisangkot ay inyo ring patuloy na pagkalooban ng commitment and dedication. Makisangkot sa pagpapalaganap ng inyo pong ebanghelyo. Kung magkagayon ay mapabilis ang inyo pong pagparito. Hiling ko dakilang Ama na sa dakong yaon ay minsan pa mahayag ang inyo pong malalim na pagmamahal at pagliligtas na makita at makilala si Jesus na aming pong Panginoon at tagapagligtas. Sa puntong ito, dakilang Ama, ay patuloy po kaming lumalapit at aming pang nilalapit sa inyo ang bawat isa na narito ngayon at kami naman na patuloy pong nakikinig at nakikisangkot sa 40 days of prayer ng Central Luzon Provinces Mission ay unti-unti pong mahubog sa likas po ninyo at kami ay mapatibay sa aming pananampalataya at magkaroon pa lalo kami ng malalim na relasyon sa inyo na aming pong Panginoong Diyos. At kung magkagayon, ang buhay po namin, nagkatiwala po ninyo ay gagamitin lamang sa kaluguran ng inyo pong banal na pangalan at higit sa lahat ay ikagiginhawa at kapagpapala ng mga taong nakakasalamuha po namin, nakakausap at na paglilingkuran po namin. Amang banal, sa maghapong ito, amin na pong itinatalaga sa inyo ang aming pong buhay. Saan man po kami tumungo, ingatan po ninyo kami at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Nalalaman po namin na ang bagyo ay parating at marami na naman pong maaring masalanta ang bagyong ito. Ngunit ang aming pong hiling, kayo ay makapangyarihan sa lahat at kaya po ninyong kontrolin ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya sa amin pong
buhay maghapon at sa mga darating pa, dakilang Ama. Maranasan po namin ang inspirasyon ng Banal na Espiritu at balutan po ninyo kami ng katuwiran ninyo upang kami huwag magkasala laban sa inyo. Patuloy po namin matuntun ang inyo pong direksyon sa amin sa maghapong ito at mabigyan po namin kayo ng kaluguran na aming pong Panginoong Diyos na patuloy pong tumatawag sa amin upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan at maging kabahagi sa gawain din po ninyo sa lupang ito. Salamat, dakilang Ama, sapagkat kayo rin ang Diyos naming mapagpatawad. May mga pagkakamali at kasalanan po kaming nagagawa, ngunit sa inyo pong biyaya ay sumasapat sa amin upang kami ay linisin at patuloy na gawing karapat-dapat sa inyo pong banal na harapan. Salamat po ng marami sa pagdinig ng aming pong panalangin, alang-alang lamang sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Ayan, magandang umaga po mga Thank you sa kapatid. prayer, Pastor. Sige po. Meron pa ba? Baka meron pang gusto mag-reflect habang hinihintay po natin yung pagbalik po natin sa main room. Okay po, sige, hintayin po natin tayo makabalik sa main room. Bawat isa na maaaring maapektuhan ng bagyo, nawa po Panginoon ay maingatan mga tao at nawa po ay lumipas ang bagyo na ito na maaari po ay walang masaktan at maging mapayapat ligtas ang lahat. O Panginoon, maraming salamat sa patuloy niyong pangunguna sa amin. Dalangin po namin sa patuloy namin review na aklat po ng Councils to the Church ay kami lumusog sa aming pong mga pananaw, sa aming mga pananampalataya at sa aming mga pamumuhay. At mangyayari po ito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, siyang patuloy namin maging daluyan ng tubig ng buhay na sa aming magpapalakas, magpapalago. Maraming salamat po sa pagdinig na aming mga dalangin. Ito pong lahat ay aming samatiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Good morning po sa lahat. Salamat po, Pastor Ben. Morning. And salamat sa panalangin. Yeah. Good morning po sa lahat. Nandito ngayon. Ayun. Tapos na kayo, Pastor? Breakout room. Breakout room, Victor. Dito Good morning po. Opo. Good morning, Chairman Benji. Ay, good morning po. Good morning po. Good morning. Sa iyong magandang lalaking sekretaryo. Malapit na po ikasal yan. Kaya nga, nagpapapog. Morning po sa ating, Nagpapapilig pogi. sa aming gwapong kuan, presidente ng distrito. Ayan. Siyempre, mana ako sa inyo. Ganda naman ang ngiti ni Sister Maricaro. Morning, Kuya Raybert. Morning. Morning. Morning po, mga kapatid. Ayun ang mas magandang lalaki na konti sa akin. Morning po. Konti lang na Sister Maricaro. Malaki. Oo naman, konti lang. Konti lang ang ganda lalaki ni Ay. Kuya Ray dyan.
Morning, Rayjan. Good morning, Madam. Sister Maricar, ikaw ba ang clerk ng Cabiao Church? Opo. Opo. Bakit po? Lipat na po kayo? Plano na po. Naka 6 months na yata ako. Oo nga, ang tagal na po dito ng regular visitors sa Cabiao Church. Dito na po ba nag-stay talaga sa Cabiao? Mas madalas na po dito sa Cabiao. Si Pastor Nelson, good morning. Good morning po kayo Rayjan. Pastor, yung adopt minister. Apo. Aware kayo doon, no? Yung adopt minister. Paano po ba makontak yan? Tatarangin ko po yung mga kasama ko na meron na nakaranas ng ganun. Thank you po. Sige po, tawagan ko po sila mamaya. May mga theologist student tayo naghihintay. Sige po, sige po. Sige po, mga kapatid. Hintayin na po natin ang ating pong ibang mga kasama na pumapasok pa. And then awitin po natin ang team song at magpipicture taking po ulit tayo. Salamat po sa inyong pagdating. Ang oras po natin ay alas 5:52 na po ng umaga. Napakabilis ng panahon. Umabot po ang bilang natin sa ating pong Zoom na 141 at sa ating pong live stream ay 65. Purihin ang ating dakilang Panginoon. Sige po, pwede na po natin i-play ang ating pong theme song. Magandang umaga, Brother Ryan. Morning, Pastor. Morning po. Pogi mo eh. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, muli sa araw pong ito, ipinagpapasalamat namin ang buhay amin pong nakamit. Salamat po o Diyos sa mensaheng amin po narinig mula sa iyong propeta na si Ginang White. Opo. Ito po ay payo niyo sa inyong iglesia. At ito po, Panginoon Diyos, ipinapahiwatig niyo sa aming lahat na magkaroon kami ng masigasig na paghahanda
Huwag baliwalain ang sakripisyong ginawa ng aming Panginoon sa Kristo. At ipagmalasakit namin ang sakripisyo ng aming pong pananampalataya upang hindi kami mawaglit kailanman. Salamat o Diyos sa inyo pong pamamagitan sa amin at sa inyo pong nagliligtas na pag-ibig. At patuloy niyo po, Panginoon Diyos, igawad po ang basbas sa programa pong ito. At sa lahat po na sumusubaybay, ay ako happy nila kayo, O Diyos, ng mga pangako meron kayo sa inyong iglesia. Salamat, Panginoon Diyos. Sa araw na ito, ay tatanggapin namin na at iuwi namin ang inyong basbas. Ipagpatawad po ninyo, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming pagkakamali. Ito po aking dalangin at sama sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. Maraming Amen. Salamat. Amen. Salamat po sa pangunguna ng ating na nasa South Tarlac sa pangunguna po ni Pastor Noel Manalungsong. Salamat po sa inyong lahat sa paglilid. Bukas po ng umaga, Day 13, ang atin pong chapter ay chapter 4, section 1, Union with Christ and Brotherly Love. Sa pangunguna po ng distrito ng North Tarlac, Pastor Alex Rigor. Kita-kita po tayo bukas ng umaga, mga kapatid. Ang oras po natin ay alas 5:56 na. May oras pa po tayo, mga kapatid, para tayo ay mag-usap-usap, patian, at buktan lahat ang mga kamera sapagkat nandyan na po ang ating pong in charge, si Pastor Nelson Antonio, para po sa picture taking. Good morning, good morning, good morning. Happy God First Wednesday. Good morning, mga kapatid. Good morning, Pastor. Morning. Morning po. Nakasama ko sa prayer room. Thank you po. 1, 2, 3, smile po. Open your cam. Documentation po ito. Kasama po kayo sa pagbuhos ng banal na spirito. Open your cam. 1, 2, 3. Yung smile po ng Holy Spirit. Buhos ng banal na spirito sa atin, mga kapatid, sapagkat tayo nagsisimula sa 40 days of prayer. Amen. Open your cam. Pinakamahalagang bagay na ating ginawa ang hanapin ang Diyos. Open your cam, mga kapatid. Bibilis po ang gawain ng Panginoon dahil sa inyo po pakikisangkot sa pagbuhos ng banal na spirito. Amen. Shout out po sa Nebesia 2, area 2. Kumat po natin, mga kapatid, patuloy po nating pabahain ang ating pong FB page para po marami po maka-aware. God bless po sa inyo. Amen. Salamat po. Ingat po. God bless. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.